Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyong lahat. Pag-usapan natin itong latest survey na sinagawa ngayon ng Pulse Asia for Presidential Survey, Presidential 2028. At nakita natin mga ka-Wonder, naalala niyo ba yung sinasabi natin noon na once na marinig ng buong taong bayan itong impeachable offenses, yung mga records ni Sara Duterte at mabulatlat yan dyan sa pagdinig, talagang magbabagong isip nitong mga ibang DDS. Hindi natin sinasabing lahat, kasi may sinasabi tayong mga cult levels. Marami na po ako na-encounter niyan, na talagang sasabihin lang yan, ay hindi, basta hindi ako naniniwala. Yan yung mga kulto na talagang hindi na gumagamit yung ng utak, ng kanilang binigay sa kanila ng Diyos na logic, yung ability to reason out, yung pagiging rational, hindi na nila ginagamit yun. Sayang, At pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong naging survey nitong Pulse Asia. Pero bago yan mga ka-Wonder, isubscribe niyo po ang ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. May subscribe button po dyan, libre po yan. Pag-click nyo ng subscribe, lalabas po yung bell icons. At pag pindot nyo ng bell, lalabas po yung pagpipilian, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So dito sa sinagawang survey ngayon, mga ka-Wonder, alam na natin na yung factors. Sabi nga nila si Sara Duterte raw ay unbeatable. Nagsalita pa si Panelo, no matter what, kahit itong sila Libiste, Sara is the strongest contender daw. No? At ang parang sinasabi nila, she is unbeatable. At maraming mga kongresista nagsabi niyan. Of course, yung mga ibang political analyst, kahit mismo yung mga nag-specialize sa mga surveys, they know that Sara is beatable. Nobody is unbeatable. Yan naman ang totoo. So pakinggan muna natin itong ulat mga ka-Wonder dito sa ANC mula rito sa isang resource na nag-explain patungkol sa mga survey na yan na siyang eksperto. Now on the program, Pulse Asia President, Professor Ronald Holmes. Professor Holmes, nice to be talking to you again. Welcome to the program. Thanks for joining us today. Yeah, good afternoon, Casey. All right, very, very interesting because in the past few months, right, it's very siloed the way the discussions went. And it was only two silos that people were talking about. VP Sara, Naga City Mayor Leni Robredo. But with this, there's another name that was introduced. What does this tell you about the showing of Senator Raffy Tulfo and the effect on the narrative now on that of silos? That there are only two silos, and now here comes another name. Go ahead, Professor. Well, it tells us that people basically consider other personalities who are of national prominence. In the case of Senator Raffy Tulfo, of course, we know that he's quite popular. The brand has proven itself to be quite strong. In the last 2025 election, a sibling won. Of course, another sibling lost. And Senator Raffy Tulfo has always been thought of by commentators as someone who might possibly run as president, despite his own commitment or statement that he is not interested in running for the presidency. Later on, we're going to talk about other positions for the senator if he's not interested with the presidency. Your recent survey, what does this say? We're going to go through them one by one. What does it say about Vice President Sara Duterte and her current standing? It basically says that the Vice President is not necessarily that strong. If you look at the one-on-one between her and Senator Tulfo, and between her and the former Vice President Leni Robredo, the tie with Senator Tulfo and the 8 percentage point difference between her and former Vice President Leni Robredo simply suggests that the other candidates, Tulfo and Robredo, respectively, are competitive. So yun mga ka-Wonder, hindi natin tatapusin kasi mahaba yan. It will take us almost 20 minutes. So yan mga ka-Wonder, alamin natin kung anong klaseng effect, kung bakit bumaba itong rating ni Sara Duterte para sa 2028 election. Knowing na siya talaga ang malakas
no, na binibida siya ng mga DDS na siyang pinakamalakas na contender. And they are assuming actually until 2028 na sure ball na siyang mananalo. Until this dramatic survey, no, na nagpakita ngayon, talagang hindi na tayo maso-surprise. No, alamin muna natin itong mga socio-economic classes kung saan ito yung mga voters na sumuporta kung bakit ganito ang naging rate. Dito, no, ayon dito sa sinasabi ni Manila Standard, VP Sara, Raffy Tulfo, tie in mock presidential survey, Pulse Asia. So itong survey na sinasabi natin from socio-economic class na mga sumusuport kay Tulfo, among those classes is class A, B, and C. So ibig sabihin medyo matataas na class ng society itong mga sumusuporta sa kanya. No? Against dito kay Sara Duterte na may, itong mga ito na, sinasabi natin A, B, and C, these are in accumulation of 49%, mga ka-wonder. Against dito kay Sara Duterte, pagdating dyan sa department na yan, sa classes na yan, A, B, and C, nakagather lang si Sara Duterte ng 29%. So doon natin may kita, even sa mga invitation, no? Sa mga speeches, sa Leni Robredo, no? Sa ibang international na invite siya, na paparangalan siya, even had commitments, no, sa pagsasalita niya, speaking engagement sa mga org, no, and even PBBM, no. But we noticed that Sara Duterte, she never had, as of this moment, no, na magkaroon siya ng privilege na magsalita sa mga colleges, sa mga big institutions, mga professionals. Wala, kasi nakikita nila yung level. Sa mga DDS. Pero this is based on how she performs, and based of course dun sa mga nakikita natin na kanyang na mga institution, kung naimbita ba siya o hindi, di ba? Doon lang siya na-invite sa mga elementary, sa mga young age, mga youngsters na yan, elementaries, no, being maybe siguro dahil DepEd secretary siya before, no, at nag-gather niya lang doon is 29%, no, na ito'y nakuha niya naman itong class D. Doon siya mataas sa class D, mga ka-wonder, no? With 48%, no, sa class D. Pero si Tulfo ay may 47% naman doon, mga ka-wonder, no? So doon may kita natin na talagang competitively speaking, mukhang uungusan talaga ni Tulfo. In fact, kaya rin ungusan ito ni Leni Robredo. The only reason, the only factor na nakita natin kung bakit hindi umangat si Leni ng ganon is because she declared, no, she disclosed that she will not run for presidential election this coming 2028, no? Wala siyang desire. So from there, nakita ng tao, alam naman nila, so bakit pa sila magro-root sa isang taong hindi naman talaga tatakbo? And of course, si Raffy Tulfo naman, ganun din, ano, na parang ang pagkakaalam ko, nag-decide siyang hindi na siya tatakbo or wala talaga siyang interest. Pero, ganun pa man, si Sara ang pinakaunang-unang nag-decide na tatakbo, no, sa kanya pong mga magiging contender, Raffy and Leni, hindi nga ito nagdeklara na tatakbo pa. But look at the numbers, mga ka-wonder. No? Alam natin, last early survey, mataas itong si Sara, no? Mataas siya sa kanyang unang survey. Kung pagbabasihan natin, mga ka-wonder, yung nakalagay dito sa post, ano? Sabi rito, 46 tie-up na sila ni Sara at saka ni Tulfo. Pero kay Leni, way back the earlier, ano, match-up nila, Leni was 43% and Sara is 51%. Hindi ganun kalaki yan, mga ka-wonder. Pero ito ngayon ang nagpapakita ng talagang dramatic result na talagang magugulat ka. I mean, hindi ka na magugulat dahil nga sa naging resulta nung naging pagdinig dyan sa House of Representatives, sa House Committee on Justice. So sa Pulse Asia, ngayong February to March 2026, yung sinasabing survey na yan, 46% si Tulfo, 46% si Sara, si Leni, wala pa siyang exact figure na sinabi, pero malapit na rin siya, close na rin siya, no. Sara Duterte that time, no, nung unang-unang survey, meron siyang 35 to 36% yung mga early surveys, ano. Siya yung pinaka overall preference
sa survey. At si Tulfo naman at si Reni that time, rising sila. At ngayon ay naungusan nga ni Raffy Tulfo, naging tie na sila. No? Raffy was able to close the gap. No? And I believe once na mag-declare si Leni, natatakbo siya. Pinapakiusapan na nga natin siya, matagal na But we were so disappointed when I heard from the news that Leni Robredo once again reiterated that she will not run for 2028 presidential election. So out of the picture na siya. Pero hindi pa naman daw huli ang lahat. No? Sabi nga ni Atty. De Leon na tumakbo na siya. At sabi niya rin, hindi naman niya sinasara. Malay mo, nagkakaroon lang yan medyo theatrical entry. Tapos, then, magde-decide din, surprise! Parang ganun. So yan mga ka-wonder, nakita natin na hindi unbeatable si Sara Duterte. Lalo na mga ka-wonder kapag yan ay umangat dyan sa Senado. At yan yung babantayan at aabangan natin mga ka-wonder. Dahil hindi lang isa ang pinagbabasihan na impeachable offense ni Sara. Isa lang dyan mapatunayan, impeached siya. Pero then again, may mga senador dyan na talagang nasa block niya at talagang susuporta yan sa kanya. So titignan natin, nakabantayan taong bayan. Yung iba, sabi nga nila, paano kung hindi yan umattend? Oh, sige. Pero nakabantayan taong bayan kasi ang hindi mo pagdalo, hindi mo pag-attend, yun ngang sa House of Representatives, sa House Committee on Justice, yung hindi umattend dun at nag-abstain, that means already no. No? So, nakabantay ang tao. No? Walang, sabi nga, ang pagsisisi ay laging nasa huli. So, babantayan natin yan. Hindi ka na magtataka kung si Leni Robredo at si Raffy Tulfo ay mauungusan na siya doon sa susunod na survey. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila na tayo na si Tulfo at si Sara. And then Leni is perhaps closing the gap too. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.